Good evening po sa lahat. So, tayo po ngayon ay dadako po sa salita ng Diyos. So, yung ating topic, ang ating pag-uusapan ngayon is about our God is the God of provision in times of crisis. So, yung ating ginamit na text is in Genesis chapter 45 hanggang chapter 47. Kaya basahin nyo na lang. Medyo mahaba po yan, 3 chapter. So, yung ating yung story is about Joseph and Jacob. So, bago tayo dumako, tayo mag-pray. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa aming patuloy na pag-aaral ng salita mo. Samahan nyo kami Panginoon, banal na Espiritu. Lord, we thank you for wisdom, for knowledge na patuloy mong ipagkaloob. Salamat po God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa lahat ay nakaka-experience ng crisis. So, lalo na sa panahon ngayon na tumaas yung mga bilihin, na maaring may financial struggle, financial crisis, so maaring health crisis, family crisis, so ang mga iba't ibang crisis sa buhay natin, no? So uncertainty, hindi natin mahulaan. Ang tanong is not if crisis comes, but where is God when it comes? No? In scripture, famine was one of the worst crisis. No? Yung tagutom ay ito yung pinaka worst na crisis. No? But God show His provision. So today we learn God always provide for His people, even in the hardest time. No? So ito yung ating pag-aaralan ngayon kasi napapanahon magmula nung tumaas yung mga gasolina, tumaas na rin lahat ng mga bilihin, no? So maraming crisis. So dito sabi nga ganun, God prepare before the crisis begins, no? So maaring bago dumating yung crisis na ito, bago dumating yung pagtaas ng mga gasolina, so God prepare us, no? May na-prepare, may inihanda si Lord sa bawat mga anak niya. In Genesis chapter 41, before the famine, God already raised Joseph in Egypt, no? So, bago dumating yung matinding tagutom, pinadala ni Lord si Joseph sa Ehipto. God give wisdom and strategy. So, si Joseph po ay pinagkalooban ni Lord ng karunungan. Yung karunungan pong yun, hindi po yun sarili niya, kundi yun po ay binigay ni Lord sa kanya. Binigyan si Joseph ng estratehiya, ng timing, no? So, what looked like delay was actually divine preparation, no? So, maaring may mga pangyayari sa atin na mga nadidelay, pero hindi po yan ending, kundi it means God will prepare us. God is never late. He is already ahead of our situation. Kasi alam na ni Lord, bago pa yan dumating, yung magkagera yung Iran, yung US, alam na ni Lord. Bago pa nila itaas yung gasolina, alam na ni Lord. Bago pa dumating yung crisis sa life natin, alam na ni Lord. Even kahit yung health mo, bago pa dumating yung sakit, alam na ni Lord. So, but ang good news, sabi nga, God is the God of provision. Anong kailangan natin? To trust God. God has already made a way, no? So, mayroon ng mga paraan si Lord. So, God turns pain into provision, no? So, sa Genesis chapter 45 verse 5 to 8, ang sabi pong ganun dito sa Genesis chapter 45 verse 5 to 8, anong sabi? Basahin natin. Sabi dito 5 verse 5, ngunit
Huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakaraan. 5 pa ang darating. Walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Ayan. So, ito po si Joseph po yung nagsabi dito na sinabihan po niya yung kanyang mga kapatid na wag na po kayong matakot, wag na po kayong malungkot. So, kasi nga, ang ginawa, pag binasa niyo po yung buong verse na yon, buong chapter, malalaman niyo po yung istorya. So, Joseph was rejected. So, binenta siya. So, mga sariling kapatid niya, no? Mga sariling kapatid ni Joseph ang nag-reject sa kanya. Mga sariling kapatid niya ang nagbenta sa kanya. At nung nabenta siya, dinala siya sa Ehipto. So, kinulong siya, no? Yet, he declared, God sent me ahead of you. So, sa mga nangyayaring ganon, na binenta siya sa mga Ehipto, pinagkaisahan siya ng mga kapatid, pero ang sabi ni Joseph, hindi po kayo, kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, way lang po yun ng Panginoon na maging ganon yung mga kapatid niya, pero ang maganda dito, hindi nagalit si Joseph. So, sabi nga, what people meant for harm, God used for good, no? So, sa tingin natin, napakalupit na mga kapatid niya, na maaring may mga nangyayari sa buhay natin, na pinagmalupitan tayo, o kaya hindi magandang nangyayari, maaring hindi ka paborito ng magulang mo, na-reject ka ng mga kapatid mo, pero God has a purpose. So, sabi nga, your pain can become someone else provision, including your own, no? So, katulad kay Joseph, no? Yung nangyari kay Joseph, hanggang naibenta siya sa mga Ehipto, sa mga paraon, pero ang nangyari, si Lord pala ang may kaparaanan. So, don't waste your suffering. Wag na nating sayangin yung oras natin sa pagmuni-muni sa mga ginawa sa atin kung mayroon mang nang ape. God can redeem it, no? So, pangatlo, God leads you to your Goshen, no? So, sa Genesis chapter 46, basahin natin sa Genesis chapter 46 verse 2. No? Anong sabi dito sa Genesis chapter 46 verse 2? Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Wika sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Amen? So, tingnan natin dito, no? Kasi si Jacob, no? So, dumating yung time na matindi yung tagutom. So, napadala na si Joseph doon sa Ehipto. At sabi nga ganon kasi nagkaroon ng panaginip yung paraon at binigyan ng wisdom si Joseph na ang panaginip na yon ang ibig sabihin ay magkaroon ng 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng tagutom. So nauna, take note, nauna yung kasaganaan. Kaya minsan may mga dumarating sa buhay nating masagana tayo. So wag nating sayangin yan. So bigyan na magkaroon tayo ng wisdom na magtabi, no? Kasi dito sa nangyari sa Egypt ay nagkaroon ng 7 taong masagana, binigyan ng wisdom si Joseph ni Lloyd na ganito yung gagawin mo, mag-ipon ka dahil after ng 7 years ng kasaganaan,
darating yung 7 years ng tagutom. So, praise God kasi nandoon si Joseph, no? So, sa loob ng 7 taon na tagutom, hindi kayo magugutom, no? So, God lead us to your Goshen, no? So, ibig sabihin, kapag mayroong crisis na nangyayari sa buhay natin, huwag po tayong matatakot. Kasi sabi ni Lord, do not be afraid, no? I have prepared a Goshen for you, no? So, ano po ba yung Goshen? Ito po yung isang lugar na sabi nga, yung lugar na ito ay mataba, no? So, sagana. So, God personally spoke to Jacob, do not be afraid, no? Goshen become a place of safety, no? A place of provision, a place of growth kasi doon sila lumago, no? Lumago, maaring lalago yung wisdom, lalago yung karunungan, lalago yung kabuhayan, lalago ang iyong pamilya, no? So there is always Goshen prepared for God's people. Kaya anong kailangan lang natin, nandoon yung ating faith kay Lord. So kailangan lang manampalataya lang tayo. Kapag may dumating na crisis sa buhay natin, always remember God prepare a Goshen for us. Your Goshen may be a new opportunity. Maaring mayroong bagong oportunidad na ibibigay ni Lord sa iyo, o a person God sent, no? A place you didn't expect, no? Na maaring may taong ipadala ni Lord sa iyo, parang si Prophet Elisha, no? So, mayroong balo na ginamit si Lord, no? Pero, yung balo na yon hindi po yun milyonarya, kundi isa pong sabi nga, mamamatay na nga din sila, no? Mahirap. Pero dahil sa sumunod, no? Sa sumunod sa sinasabi ni Lord, yun po yung nagsusustain hanggang dumating yung tag-ulan. So, a place you didn't expect, no? So, maaring papadala ka ni Lord sa isang lugar na hindi mo inaasahan, no? So, God's provision sustain you, no? Hindi lang po, pag sinabing ang provision ni Lord, hindi lang po ay survival, no? Through the crisis, no? Sa Genesis 47, no? Sa Genesis 47 verse 11 to 12, so basahin po natin, Genesis chapter 47 verse 11 to 12, ano pong sabi dito? Sa utos ng paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses, ang bansang Ehipto, ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan na kinalinga ni Joseph. So, yan. Yung Goshen is a place ng masaganang lupa. Amen? So, sabi nga, the famine continue but God sustained them daily, no? So, isipin ninyong 7 taon, no? 7 taon na tagutom, pero may Goshen na pinapadala, no? Alam niyo po, yung ito din yung, so, yan, mamaya. So, God sustained them daily. So, daily, hindi weekly, hindi monthly, kundi daily, pinapadalhan sila ng makakain, no? So, nasusustain ni Lord lahat ng kailangan. Provision wasn't one time, it was ongoing. So, sabi ko nga, yung provision ni Lord ay hindi lang yung, ay may himala, no? So, may nagpadala ng, isang sakong bigas. So, hindi lang po yun, kundi tuloy-tuloy, no? Parang si Prophet Elisha, hanggat hindi dumating yung hanggat hindi dumating yung ulan, patuloy na nandoon, nasusustain ng biyuda, no? So, instrumento lang yan ni Lord. So, God
kapag nag-sustain si Lord, tuloy-tuloy. So, ano yung application na dapat nating gawin? Magtiwala. No? Kasi si Lord, talagang sadyang hindi ka bibigyan ni Lord ng blessing na pang 7 taon. Bakit? Kasi pag binigyan ka ng blessing ni Lord na pang 7 taon, hindi ka na magtitiwala. No? Naalala niyo yung prayer na our Father, sabing ganun doon, give us our daily bread, no? Kaya daily, kasi nga alam mo naman ang tao kapag sagana nawawala yung faith. Kaya kailangan daily, no? Si Lord daily niyang pinapadala. God's provision has a greater purpose, no? So, yung Israel, hindi lang sila basta nakasurvive, no? Hindi lang basta na-survive yung kanilang family, kundi anong nangyari? They multiplied, dumami ng dumami yung mga Israelita sa Goshen. So sabi nga, Goshen was part of God's bigger plan for a nation, no? Crisis become the pathway to destiny, no? So yung crisis na yon ay nagiging way lang yon para sila ay pumunta sa lugar ng Egypt, yung Goshen. So doon lumago yung mga Israelite, no? So what is the key line? God's provision is not about survival, but purpose, no? So may purpose si Lord, no? So alam niyo, kapag inaral mo natin lahat 'yon, no? Alam niyo po ba na dumating yung 10 curse, no, plague, no, doon sa pagbinasa niyo 'yon, makita natin doon na yung mga Egyptian nakakaranas ng iba't ibang parusa, pero ang Israelite ay pinoprotektahan ni Lord. Kaya nga, a place of Goshen is a place of safety, no? So lahat, no, nagkaroon ng matinding dilim na yung wala silang makikita. Subalit yung mga Israelita, hindi sila nakakaranas because nandyan sila sa Goshen, a place of promised land, no? So conclusion, no, kasi ibang topic na yun, hahaba topic natin. So you may be in famine season right now, but the same God of Joseph and Jacob is still at work. He prepares, provide, and preserve, no? So, maaring tayo ay nakaka-experience, maaring nasa famine season, but the same God of Jacob and Joseph is still work. He prepares, He provides, and He preserves. Kaya anong dapat nating gawin? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi God always provide. Anong sabi ni Lord sa Philippians 4:19? My God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So always remember, in times of crisis, God is our provision. So in times of crisis, God prepare a Goshen for us, no? Ano man yung crisis na hinaharap mo, maaring ikaw lang nakakaalam nun, but ang ini-invite ni Lord, always trust me. So sabi nga, do not be afraid. So always trust in the Lord. So ngayon, kung kayo man ay maaring nakakaranas kayo, so ang panawagan lang po ni Lord is lumapit lang tayo sa Panginoon. So lumapit tayo, magtiwala tayo. Kung ikaw naman ay ngayon ka lang nakapakinig sa salita ng Diyos, so ang anyaya ng Panginoon sa iyo, so sabi nga gano'n niya sa Revelation chapter 3 verse 20, I am knocking at your door. Ano po yung door? Yung puso natin. Sabi nga, kung sino mang dumidinig sa kanyang tinig
at pagbubuksan siya'y papasok, siya'y makasalong kumain. So, kaya kapatid, kung gusto mong tanggapin ang ating Panginoon, kung gusto mong pagbubuksan ang Diyos, kung gusto mong pagbubuksan ng iyong puso ang Panginoong Hesus, nais niyang pumasok at manahan. Kaya ngayon, inaanyayahan kita, taas lang po natin yung ating kanang kamay. Sundan nyo lang po yung maikling panalangin, sabihin nyo lang, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa puso, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Lord, ikaw ang higit na nakakilala sa bawat isa. Salamat, Lord, that you are the God of provision. Lord, pangako mo, you will never leave us nor forsake us. You will always provide all our needs. So God, thank you, Lord. Give you all the praise, all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.